Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite American colony traitor na si Sasro Gano Sasot. At ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay ang nakakalokang mga eksenang kaganapan na nangyayari ngayon sa social media. At ito po ay ang pag-activate ng mga mercenary vloggers, laban kay Inday Sara Duterte. May bago na naman sila, Diyos mio. Ayan, pero bago ang lahat, binabati ko lamang po ang mga kakatune in pa lang. At sana ang ating co-host na ang ating biological woman co-host si Joey ay mag-online para sabay kaming mag-emerute. Ayan. So, eto na. Batiin ko muna yung mga katune in pa lang. Hello, Evelyn. Ang tagal kasi lumabas sa mga comments ninyo. Ewan ko ba? Hindi ko kayo ma-shout out. Pero ito na nga, may bago silang eksenang kaganapan. Hello, shout out sa mga nasa Sydney, Australia. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ano pa ba? Hello, KSA. Hello sa mga nasa Kingdom of Saudi Arabia. Smartmatic Comelec, ano sa tingin mo? Diyos mio. Yung Smartmatic, walang katapusan yan. Diba? Deadma muna ako dyan. Dahil alam naman natin ang solusyon yan sa Smartmatic, diba? At hindi, ba't ayaw i-emerute? Diba? So, pero dito muna tayo ngayon sa nakakalokang mga eksenang kaganapan na nangyayari ngayon. May mga mercenary bloggers activated versus Inday Sara Duterte. Hello sa mga nasa Davao City, mga nasa Bacoor. Kasi pag-uusapan natin ngayon yung kanilang bagong pakana, di ba? Na actually ang ginagawa nila is naglalagay sila ng half-truth tapos sasalsalin nila yung issue at hindi naman nila ipapaliwanag sa taong bayan yung totoong nangyayari. So, halatang-halata mo silang nagbabasa ng script, kung anong ibinigay sa kanila, yun ang basa, kaya sila ay mercenary bloggers. Sila po ay mga jukebox bloggers. 'Di ba? Ang layunin lamang po nila ay gumawa ng eksena, hindi magbigay ng solusyon, kundi ay tumira lang ng tumira dahil nga ang mga mercenary vloggers na ito ay wala naman po talaga silang ambag sa pagtataas po ng antas ng diskurso dahil hindi nga po sila makakapag-explain kung anong dapat ng solusyon. Gagawin lamang po nila ay paaapuyin lang po nila ang damdamin ng mga followers nila. Pero hindi po tayo magpapatinag sa mga ito, di ba? Kasi nga sila ay jukebox vloggers, kung anong hulog siya ang kanta. Pero wala nga po silang wala po silang maayos na diskurso. Ang gagawin lamang po nila ay ang tinatawag na argumentum ad misericordiam. Hindi po nila kayang ma-explain ang mga bagay-bagay, 'di ba? Kung ano nga ba ang tunay na nangyayari, at ang ginagawa po nila ay ina-activate po sila para po ilihis ang issue na tunay na issue ng bayan kasi ito po ay over 30 years nang nangyayari. At kita mo, itong mga inactivate nilang mercenary vloggers katulad ni Rendon Labrador, yung Nico David, sino ba to? At yung Makagago daw, di ba? Na parang, wait, hindi naman to mga political vloggers before, di ba? Tapos biglang, pare-pareho ang kanilang kanta. Sino ba ang kumukumpas? Pero hindi naman nila maipaliwanag sa tao ang totoong nangyayari. 'Di ba? Kaya nga ang gagawin lang nila is mag-erase lang sila ng intriga kasi nga yun lang naman talaga ang kanilang trabaho. Pero hindi nila kayang ipaliwanag sa taong bayan kung ano yung issue na kanilang dinidiscuss. Kasi nga I check the backgrounds of these vloggers, sabihin na lang natin na hindi naman kaya ng utak nilang ipaliwanag ang nangyayari. Kaya ang gagawin lang nila is, gagawa lang sila, magbabasa lang sila ng script, kung ano ang bigay sa kanilang script, yun ang basa, at hindi sila magpapaliwanag sa taong bayan kung ano nangyayari. Kita mo, 'di ba? Hindi sila nagsasalita
tungkol doon sa over 30 years na problema ng ating bayan, 'di ba? Yung tungkol sa liquidation without resibo ng MOOE ng Kongreso. This is billions of pesos na walang individual audit at hindi po kailangan ng resibo kundi liquidation by certification, 'di ba? Sabi ni Jo Marie, live debate daw po kayo ni Nico David. Ako nagyaya. Nasaan ba siya? Sabi mo ipuntahan niyo yung Nico David, sabi mo pumunta siya dito, umakyat siya dito sa live ko at magde-debate kami ng live. Ayun ay kung may bayag siya. 'Di ba? Well, I'm pretty sure may bayag siya, pero ang tanong is may utak ba siya? 'Di ba? Dahil nga mercenary vloggers nga ito, 'di ba? Pero bago ang lahat ay binabati ko lamang po ang mga nasa ang tagal kasi may lag kasi tayo hindi ko makita masyado yung mga comments na bago. So, ayan na nga. So, eto na ang bago nila. Siyempre, ang bulagta talaga nila kagad is, sabi daw nila, 5.5 million nawawala. Yun ang chika nila. 5.5 billion daw nawawala sa DepEd. Diba? Nawawala daw. Okay. Kaya nga ang tanong, saan nila nakuha itong 5.5 billion? Actually, nandun yun sa COA report. Okay, nasa COA report yan ng 2022 ng DepEd. Kita nyo sila, hindi nila pinapaliwanag yung COA report. Actually, available naman yung COA report sa website ng COA. Hindi ba? So, hindi ang statement po doon, okay, ang statement po doon ng COA, papakita ko sa inyo yung COA report ha. Diba? Ito kasi ang problema, no? Alam mo dapat, kasi itong COA report, pag hindi ka marunong magbasa niyan, at hindi ka marunong mag-umintindi, madali kang mapaikot-ikot ang mga tao. 'Di ba? Tama, sabi ni Aldrin, walang context kasi wala din mga utak. Kasi nga, hindi nga po nila layunin na maglagay ng context. Ang mga katulad po nito, nila Rendon Labrador, nila Nico David, nila Makagago, etc., sila po yung mga mercenary vloggers. Hindi po sila magpapaliwanag sa taong bayan ng issue. Dahil nga, hindi po kaya, hindi po yun ang kanilang trabaho. Ang trabaho po nila ay magpasabog ng issue at hindi magpaliwanag. Kasi pag nagpaliwanag sila, marireveal na yung issue nila is mali ang atake. Nagigets ninyo? Kaya kita mo, hindi nila pinapaliwanag kung ano yung sinasabi nila. 'Di ba? Ang gagawin lang nila is gawa lang tayo ng issue. That's it. That is actually their job, no? Gumawa lang ng issue, pero magpaliwanag, hindi nga nila kaya. Kasi nga ano yun, biglang, halimbawa, ito yung Nico David. At nakita ko yung content niya, video vloggers. Ibig sabihin parang mga video games or something like that. Biglang meron nga issue ganito. Ano yun? Tapos hindi mo pa maipaliwanag yung COA report, kung anong sinasabi ng COA report. Ang bigla nilang sambulat sa mga followers nila, sa taong bayan, ay 5.5 billion nawawala. Pero hindi naman yun ang sinabi ng COA. 'Di ba? Kasi, alam nyo, itong COA report na to is for 2022. For 2022. Okay? 2022. Ang budget hearing ng DepEd tapos na. Pero narinig nyo ba sa budget hearing ng DepEd? Ay, nandito isa kong friend. Sandali nga. Itong friend ko kasi is auditor talaga to eh. Auditor talaga to. Nagtuturo siya before. I-invite ko lang. Sabi ko, akyat ka sa live ko. Ayan, si Olidan. Olidan, i-invite kita ha. Umakyat ka sa live ko. Okay. Olidan. Ay? Akyat ka sa live ko, Olidan. Akyat ka sa live ko, Olidan.
I-click mo yung meron dyang frame na dalawang tao sa baba. Sa left side. Ayan. Ayun na nga. So, sabi daw. So, ayun na nga ang eksena, no? Hindi sila kaya magpaliwanag ng issue. Kasi nga, hindi naman kasi nila intensyon na linawin ang mga bagay-bagay. Kundi gumawa lang, nasa labas pa si Oli. Kundi gumawa lamang sila ng issue. Kasi nga, hindi nila kaya magpaliwanag. Nakigets niyo ba? Kaya nga, dapat maging listo kayo sa mga binabasa ninyo. Pag hindi nagbibigay ng paliwanag kung ano yung nangyayari, kung ang gusto lang nilang gawin is papuyuin ang inyong damdamin, ibig sabihin po ay ito po ay gagawa lamang ng intriga. Tanong ni LJ, ano po yung MOOE? Ang ibig po sabihin ng MOOE ay maintenance and other operating expenditures. Okay? Yes. So, halimbawa, yung traveling expenses ng House of Representatives, kasama yan sa MOOE. Nagigets ninyo? Okay? So, dapat lang talaga is pera nyo yan eh. Dapat alam ninyo kung paano ang budgeting, kung ano ang nakalagay sa budgeting, ano yung MOOE, kasi pera ninyo yan. Tungkulin nyo malaman kung paano yung budgeting at ano yung paano ginagastos. So, halimbawa, nagtatanong ka kung ano yung MOOE, okay lang yan dahil hindi mo alam, pero dapat, bilang isang mamamayan, dapat alam mo, 'di ba? Alam mo kung ano tong mga terms na to. Dahil, pera mo yan eh. 'Di ba? Kung ikaw amo ka ng mga politiko eh. Kung ikaw ang amo ng mga politiko, dapat, alam mo yan. Amo ka eh. 'Di ba? Hindi mo dapat i-rely lamang dun sa mga empleyado mo kung ano tong mga terms na to. Dapat ikaw mismo na amo ka, alam mo, para hindi ka naluloko ng mga trabahante mo katulad ng mga politiko, 'di ba? So, ngayon, babalik tayo sa issue. Okay? Sa issue natin, pinapakalat nila yung sa DepEd daw. Ang sabi, okay, ang kanilang script, okay, ang kanilang script itong nila Rendon Labrador, Nico David, Makagago, marami pa yan sila, no? Ang dami nilang biglang ganun yung issue. Ang sabi daw nila, nawawala daw yung 5.5 billion. May nawawala daw na 5.5 billion. Yan ang mismong wording nung Nico David. 'Di ba? Nung Nico David. Tapos nung na-call out ko naman, sabi ko, nabasa niyo ba yung COA report? Biglang ang bato is, hindi, DDS apologies ka kasi. So, wait lang. Tinatanong ka lang naman kung nabasa mo yung COA report, bakit ang banat mo is DDS apologies ka? So, nakikita niyo na kung ano yung kanyang ginagawa. Kung anong ginagawa ng mga to. Ang ginagawa nila is, imbis sa sagutin nila yung tanong, it is actually a very value-neutral question. Kung nabasa mo yung COA report, ibinabato ka nila. O, sabi ni Nico David, hindi talaga natin pag-uusapan yung 5.55 billion na nawala ng DepEd, no? Nawala. Ang wording ng Nico David at silang lahat, nawala. Nawala. Pero, pag tiningnan mo yung COA report, okay, may problema talaga. Pero yung problema ay hindi ito yung sinasabi ng mga bayarang mercenary vloggers na to. Di ba? Kasi nga, hindi nga nila binasa yung COA report. Nagigets ninyo? Ang ginawa lang nila is gumawa sila ng sarili nilang issue na hindi naman yung nakalagay sa COA report. Okay. Uunahin natin yung GSIS. Sa mga hindi po nakaalam, dahil ang mga trabahador po ng mga DepEd schools, sila po ay trabahador ng gobyerno. Okay? So sila po ay nasa GSI, ay kailangan mag-remit ng GSIS. So ipapakita ko sa inyo yung COA report ng 2022. Okay? So ito yung sinabi ng COA. So ito yung COA report. Okay? So, pag pumunta kayo sa COA, hanapin nyo yung DepEd 2022 Part 2 Observation Recommendation. Sa observation ng COA,
As of December 31, 2022, deductions from the salaries of teaching and non-teaching personnel of DepEd offices for the GSIS premiums and loans, amortization, and remittances during the year are summarized as follow. So makikita ninyo, so iba't ibang regional offices, di ba? So makikita ninyo, ito yung mga deductions, ito yung remitted. So may balance yan, okay? Kung nakikita nyo, may pagkakaiba, di ba? May mga malaking pagkakaiba. So nandito yung ending balance. Ibig sabihin, itong mga to, unremitted. Okay? Unremitted pa yan. Okay? Unremitted. Sa lahat ng regional offices ng DepEd, merong unremitted na 4.4 billion na GSIS premiums, loans, amortization, and remittances. So kung ikaw, wala kang alam, sabi mo, nawala ba to? Nawala. Ganyan. Ganyan ang wording nila ba? Nawala ng DepEd. But the problem is, kailangan mong tingnan, okay? Kailangan mong tingnan kung ano yung nakalagay doon sa COA report. Kasi nga, pag binasa mo yung COA report, pinagpapaliwanag sila kung anong nangyari, bakit may ganitong deficiency. Okay? So, nandito yan. Okay. So, paragraph 21.8. We recommended that management require the responsible personnel to reconcile the due to GSIS account and remit all withheld premium, contributions, and loan payments to the GSIS within the timelines to set, etc. Okay. So, ngayon, ang problema is dun sa sistema ng regional office. Okay? Regional office. Hindi po sinabing nawala. Ang sinabi is unremitted. Doon sa teacher, ang problema is na-remit ba doon sa GSIS? Okay? Mataas ang remittance rate, no? Ngayon, ang ginagawa nila is, ano nangyari sa hindi na-remit? Ngayon, pinagpapaliwanag yung bawat regional office. Ang sabi dito, okay, ang common problema, makikita mo sa paragraph 21.9, management comments are as follow. Halimbawa sa CAR. Okay. Halimbawa sa regional office ng CAR. Kita mo, management comments. Management shall issue a regional memorandum for the ad hoc committees to prioritize and facilitate the remittances of the unremitted GSIS balance, and for the SDOs to assign more trained personnel to handle GSIS remittances and concern. Coordination meetings and workshop, if necessary, shall continue to be held. The concerned sections will remit mandatory deductions on time once records are reconciled. Okay. So, punta tayo sa ibang regional office, Region 1. Management commented that for unremitted balances, the administrative division had a meeting with the ERF handler and AOO, etc. So, as a result of the meeting, an amount of 1.2 million was processed and paid. The SDOs were on the continuous process of uploading and updating files to the GSIS. Okay. So, ang nangyayari kasi dito is may mga issues of reconciliation. Okay? May mga issues of reconciliation kasi nga, kung itong mga to, binasa lamang yung COA report, maiintindihan nila to. Okay? Halimbawa, sa Region 3, SDO Tarlac City. Management informed that the unremitted amount was due to the non-acceptance by the GSIS computerized system of the remittances. So there was a problem. Okay? There was a problem reconciling data. Okay? So, makikita mo yan dito. Actually, yun ang common. Yun ang common problem. Reconciliation problem. Yang mga dinidak, okay? Makikita yan. May resibo yan eh. Okay? May resibo, dinidak ito sa amin. So, dapat mapunta ito sa GSIS. Madali ito i-resolve. Reconciliation to eh. Reconciliation yung mangyayari. Pero majority, okay, overwhelming majority, 90%
95%, they were remitted. Okay? May mga portions na unremitted at ngayon, makikita na natin doon sa COA report kung ano yung mga naging problema. At karamihan ng mga problema is reconciliation. Okay? Reconciliation. Okay? Kasi, meron pa dito, kasi nga, karamihan dito is systemic issue. Na yung iba, hindi naman sila marunong, hindi nag-iba ng tao, hindi marunong ng GSIS accounting, etc. So, yung unang problema, kaya mali ito si Nico David, sabi niya, nawawala. Hindi siya nawawala. Nandoon siya. Pag binawas yan dun sa teacher, meron silang pinangahawakan na binawas ito sa amin. Now, the problem is, the only issue is, dapat ito ay matanggap ng GSIS. DepEd had to give it, itong mga balances na ito, back to GSIS, pero nga, ang problema kasi is reconciliation. Diba? Reconciliation ng sistema. Wala ditong nasabing nawawala. Ang sabi is unremitted. So, the money is still there. Dapat itong mga bloggers na ito, ang tiningnan nila is the unremitted money still in the account of the regional office ng DepEd? Nagigets ninyo? Nandoon, wala naman sinabi dito na itong perang ito na unremitted, wala na sa account ng DepEd regional office na yun. Nagigets ninyo? So, paano nawawala? So, pwede mong sabihing nawawala. Okay? Ganito. Binawasan mo ako ng GSIS premium. Ngayon, ang expectation, yung bawas na yon, dapat mapunta sa GSIS. Pero kung yung pera na yon ay nakatenga pa rin sa account ng regional office na yon, hindi ibig sabihin nawawala. Ang ibig sabihin lang, unremitted pa. Ngayon, wala naman kasing nakalagay dito sa COA report na yung pera, na yung unremitted pera, ay wala na doon sa account ng regional office na yon. Nagigets ninyo? Nagigets nyo? Oh, sabi ni Paul Guinto, yap, Ma'am Sas, yung mga obob lang hindi makagets. Yeah, katulad, paano naman magigets ito ng mga mercenary vloggers? Wala naman mga utak to. Hindi naman nila alam kung paano magbasa siguro ng COA report or makaintindi kung ano yung kanilang binabasa. Nakarelay lang naman ito kung anong binibigay sa kanilang script. Katulad nito. Diba? Nagigets nyo? Uulitin ko. Ganito ang totoong nawawala. Tatanggalan mo ako ng GSIS premium, akong ng teacher, tapos, yung pera is, imbis na napunta doon sa GSIS, napunta sa ibang bulsa. Kaso nga, hindi nga yan ay nakalagay dito. Ibig sabihin, unremitted. So, the money is still in the account of the regional office. Nagigets ninyo? Nandun pa rin siya sa account ng regional office, DepEd regional office. Kasi wala naman nakalagay dito na yung pera ay ninakaw. Or binawasan yung teacher, tapos yung account na-withdraw doon sa account ng regional office, pero hindi napunta doon sa GSIS. Wala namang ganun eh. Nagigets ninyo? Nagigets ninyo? Kaya itong mga to, itong sa mga Rendon Labrador, itong si Nico David, makagago, hindi sila nagbabasa, hindi nila alam ang proseso. Hindi nandoon ang pera sa regional office account. May problema kung bakit hindi nila ma-remit. Okay? Hindi nila ma-remit at nandoon sa COA report. May reconciliation issue. Okay? Mababasa nyo yan pag pinuntahan nyo yung COA report kung ano yung problema. Okay? Kasi ang pinamumuka ng mga mercenary vloggers na to, ikaw, Rendon Labrador, Nico David, Makagago, at iba pa,
Alam ko lahat kung sino mga managers ninyo. Okay? Pinamumukha nila ninakaw. Para masabi ninyong ninakaw, kayong mga mercenary vloggers kayo, dapat may nakalagay sa COA report na ibinawas sa sweldo ng mga teacher at DepEd personnel, tapos pag tiningnan mo yung account ng DepEd regional office na yon, ay na-withdraw. Na-gets ninyo? Eh, hindi naman yun ang nangyari. Nakalagay lang unremitted. So, ibig sabihin, yung pera nandun pa rin sa account ng regional office. Nagigets ninyo? Ibig sabihin, hindi ipa ito maipasa sa GSIS because of a lot of problems. At ang common problem na nakalagay dito sa COA is reconciliation issue. Oh, naiintindihan nyo ba yung reconciliation issue? Rendon. Itong si Rendon, Labrador, Nico, David, at sino pa ito? Yung makagago, gumagawa sila ng panic. When in fact, majority ng GSIS premium ng DepEd ay nare-remit. Meron lang percentage na unremitted because of different issues. Hindi ibig sabihin nawawala. Boba. Tangina. Oh, sabi wag daw natin pag-usapan. Ito pinag-uusapan na natin. Nasaan sa COA nakalagay na nawawala? Wala naman siyang nakalagay na nakawawala. Ibig sabihin pa, nakatenga pa yung pera doon sa regional office at hindi pa ito nare-remit, kaya nga unremitted. Nandun pa yung pera. Maloka ka kung ang nakita ng COA ay binawasan yung teacher, tapos nung tinignan ng account ng regional office ay na-withdraw. Pero yung pagka-withdraw, na-transfer yung pera hindi sa GSIS, kundi na-withdraw as cash. Pwede ka bang mag-withdraw as cash sa pera ng regional office? May paperwork yan, makikita mo yan. Ang bobo naman ng mga to eh. Ang inang mga lalaki to, Diyos ko na, mag-jackal na lang kayo, huwag kayong pumatong sa issue na hindi nyo alam. Pero alam namin na kaya nyo to ginagawa dahil nga kayo ay mga mercenary vloggers at hinuhulugan lang kayo ng barya at hindi nyo kayang ipaliwanag ang mga issue. Hindi ba? Oh. Sige nga. Kayo, ikaw, Rendon Labrador at Nico David at Makagago. Hanapin nyo nga sa COA report na ang situation ay binawasan ng GSIS ang teacher, tapos pagkita doon sa account ng regional office ng DepEd na yon ay na-withdraw ang pera, tapos nung na-withdraw ang pera, hindi napunta sa GSIS. Yun ang tunay na pagnanakaw. Pero hindi nga yon ang situation. Ang situation ay nabawa sa GSIS ng teacher, nakatenga ang pera doon sa account ng regional office ng DepEd. Nagigets ninyo? At dahil nakatenga, may mga issue. Pero hindi lahat ng pera ay nakatenga. Just a certain percentage lang. Less. Ano nga eh, mga 10% or less eh. Kasi nga may mga issues of reconciliation. Hindi alam nyo na. Okay? Oh. Sige nga. Paanong nanakaw? Paanong nawawala? Wala naman nakalagay dun sa COA report na nawawala. Baka kayo ang nawawala sa kaulitan. Oh. Sige nga. 'Di ba? Nag-budget hearing ang DepEd. Bakit hindi ito in-erase na issue? Kasi nga alam ito, dahil nga hindi nga ito pwedeng maging issue dahil wala ngang ninakaw. Ang nangyari lang ay yung pera na doon pa rin sa account ng DepEd unremitted. Certain percentage. Kaya nga unremitted kasi may mga reconciliation issue na pakaliwanag noong nakalagay sa COA report. Wala pong nakalagay na ninakaw. Marunong pa kayo sa COA report. Unremitted. Ibig sabihin, nandun sa pera, nandun sa bangko, nandun pa sa account. Diyos mio. Ayan o.
Halimbawa, yung HDMF deductions, di ba? Meron, lahat may issue din. Okay? So, nakalagay dito, the accounting unit is on the process of reconciliation and working back to determine the details. So, may reconciliation issues. Nagigets ninyo? Wala pa. Ang judgment nyo kagad, kayong mga mercenary vloggers kayo. Actually, hindi nyo to judgment eh. This is your script. Diba? Kaya this is your script kasi nga, hindi nyo nga maipaliwanag yung COA report. May problema talaga. Diba? Pero ang problema, mali doon sa sinasabi ninyo. Kaya kayong mga lalaki kayo, ikaw, Rendon Labrador, Nico David at Makagago, alam nyo kung ano kayo? Kayo ay mga lalaking ang hilig lang ay magjakol sa buhay. Hindi nyo man lang inintindi yung COA report. Basta makasalsal lang kayo sa issue, okay na. Kasi nga kayo ay mga mercenary vloggers. Gusto nyo sabihin ko kung sino mga managers ninyo? At sinong lumalapit sa inyong mga media officers ng mga politiko? Diba? Diyos ko. Yung Nico David, meron pa siyang content na Nico David, Rendon Labrador and Makagago versus DDS Apologies. So, ako'y nakalagay, sige, halika. Magbakbakan tayo. Ano ba gusto nyo laban? Sapakan? Kaya ko. 3 kayo, 1 ako. Paano nawawala? Hindi nga nawawala. Wala naman ditong sinabi. Walang sinabi sa COA report. Okay? Walang sinabi sa COA report na yung unremitted amount ay na-withdraw sa account ng DepEd at hindi napunta sa GSIS. Hindi yun ang issue. Ang issue is unremitted lang. Nagigets ninyo? Ibig sabihin nandun lang sa account nila. Diyos mio. Ito na yung ating biological woman co-host. Akyat na Joey. Diba? Kita ba? Bakit bigla? Akyat na Joey. Kaya yun na nga eh. Diba? Mali nga eh. Diyos mio. So, watching from Port Lincoln. Pero yun na nga ang ginagawa nila. Mali yung kanilang pinapalabas. Pero itong mga to, may problema talaga. Alam nyo, may problema talaga. Okay? Talagang may nakalagay sa COA na unremitted. Pero, mali yung portrayal nitong mga mercenary vloggers na to. Si Labrador, si Rendon Labrador, Nico David, Makagago, at iba pa. Mali ang kanilang portrayal. Okay? Ginagawa lamang nila ito. Bakit? Di ba nililihis nila yung issue? Ang totoo pong issue, Rendon Labrador, Nico David at Makagago, sama-sama kayo, no? Kayong 3. Bakit hindi kayo magsalita sa napakahabang issue ng bayan? Ang sistemang liquidation by certification, nandito yung Makagago, akyat Makagago. Akyat, ayan Makagago WM is watching. Akyat Makagago. Akyat ka dito. Mag-usap tayo tungkol dyan sa issue mo. At kung papaanong mali ang iyong pagkakaintindi at niloloko mo Makagago ang mga followers mo. Ginagawa mo silang mga mangmang dahil sa pera. Andyan Makagago is watching you. Umakyat ka Makagago. Halika. Asa na yan? Ma-invite nga. Kung totoo yung pinaglalaban ninyo, umakyat ka dito. Mag-request ka. Makagago. Mali nga kayo. Mali. Ulitin ko, dahil nandyan ka na rin lang Makagago, ha? Gago ka talaga. Pinalalabas nyo, nawawala yung pera. Hindi nyo binasa ang COA report.
Hindi nakalagay sa COA report na nawawala ang pera, makagago. Ayan. Okay? Ang nakalagay doon, unremitted. Ganito ang sistema ng nawawala ang pera. Okay? Papaliwanag ko sa'yo sa napakaliit mong utak dahil yung utak mo napunta sa bayag mo at tuwing nagjajakol ka, nauubos yung utak mo. Okay? Paliwanag ko sa'yo. Ganito ang tunay na nawawala. Teacher, binawasan ng GSIS. Pagtingin mo, doon sa account ng regional office ng DepEd na yon, okay? Na-withdraw yung pera. Pero pagka-trace mo, yung pera hindi napunta sa GSIS. Yun ang tunay na nawawala. Ugok. Pero pagkabasa mo ng COA report, nakalagay lang doon unremitted. Walang nakalagay na yung pera ay nawala rin doon sa account ng DepEd. Okay? Unremitted lang. At kung binasa mo, kung hindi ka jakol lang jakol kayo, nauubos yung utak mo, makagago, ha? Makikita mo ang mga problema kung it remains unremitted. May mga reconciliation issues ng mga records nung DepEd personnel. Hindi lang kasi teacher to eh. May mga DepEd personnel, may mga ibang personnel na hindi reconcile doon sa GSIS. Kasi makagago, kung may alam ka sa pagtakbo ng gobyerno, malalaman mo kung bakit may reconciliation issues. May problema. Kaso, ang problema, hindi yung sinasabi ninyo. Ngayon, kung marunong kayong magbasa at kung hindi kayo jakol lang jakol kayo, nauubos ang utak ninyo sa pamamagitan ng sa paglabas ng tamod ninyo, maiintindihan mo yung issue. Ano? Kaya nyo pa. Oh. Kilala ko mga manager ninyo. Sige nga, ipaliwanag ninyo sa taong bayan kung paano nawawala. Anong nakalagay sa COA report? Nakalagay, nawawala. Ibig sabihin yung pera, nagigess niyo ba? Nagigess ba nitong mga to? Ng mga tontang to? Ha? Nawawala, ibig sabihin wala na sa account ng DepEd. Wala na sa kanilang bank account. Kaso wala, hindi nga ganon. Unremitted, ibig sabihin nandun pa yung pera, hindi pa natatransfer sa GSIS. Nagigets ninyo? Kasi nga may mga reconciliation issues. Naintindihan mo, makagago. Oh, nasan na? Hindi na ata nanonood. Kanina nanonood eh. Oh, shout out daw sa mga taga Macau. Okay. Alam niyo yung mga totoong nagtrabaho? Alam nila tong isyong to. Yung reconciliation issues, di ba? Gets ninyo? Sabi ni Kim Park, unremitted na yan, kasabot rin yan talaga DepEd office personnel. Ayun na nga. Ang problema kasi doon, may mga reconciliation issues. Pero the problem is, hindi mo kasi ito mawi-withdraw sa pera sa bangko ng DepEd ng ganun-ganun lang. Kasi nga, meron itong paper trail. Nai-gets inyo? May paper trail dito. Ikaw, makagago, ang walang paper trail na katulad nito ay yung patakaran sa House of Representatives na sila ay liquidation by certification at hindi liquidation by resibo at hindi sila individually audited ng COA. Hindi kayo nagsasalita, okay, na 39.7 million lang pala ang kanilang gasto sa traveling expenses pero ang kanilang budget for traveling expenses ay 2.066 billion. So, saan mapupunta yung sukli? At bakit sa 2024 hinihiling pa rin nila 1.3 billion? Hindi ba yan ang malaking kagaguhan, makagago? Rendon Labrador at Nico David? Kung talagang concern kayo sa bayan, doon kayo, itong walang paper trail ang anuhin ninyo. Dahil itong sa DepEd, okay? Hindi ka po pwedeng magkuha ng mag-withdraw ng pera nang walang paper trail. Ang bobo ninyong tatlo, nagsama-sama kayo. Ano ba kayo? Nag-orgy ba kayo ng jakulan? Diyos mio, dapat nagsama-sama kayong nag-improve ng reading comprehensions ninyo. Oh, okay na, bumalik na. Oh, asa na ba yan? Umakyat kayo. Ulitin ko ang totoong issue. Ang totoong issue po ay reconciliation ng system. Pag tinignan mo yung COA report, mataas ang remittance rate, okay, ng GSIS.
premium ng mga teachers or DepEd personnel to GSIS. Mataas. May certain percentage lang na hindi pa nare-remit. Ulitin ko ang word hindi pa nare-remit. Mali ang inyong pinagsasabi na nawawala. Dahil nawawala talaga yan kung wala na yan sa account ng DepEd at kung saan napunta. Pero hindi yun ang nakita ng COA. Ibig sabihin, unremitted lang. Naiintindihan ninyo. At kung binasa nyo yung COA report, nandun ang mga paliwanag kung bakit yung iba ay hindi pa remitted. Ano? Diba? Ulitin natin. Itong pinagkakalat ng mga mercenary vloggers na to, na sina Labrador, Nico David, Makagago at iba pa, ay mga pakana ng mga taong gusto lamang gumawa ng issue pero hindi kaya magpaliwanag ng issue sa taong bayan. Diba? Sino ba ito nag-request umakyat? Asan na ba yan? Ano? Sabi niya, malamang after nitong live, aatake na naman ng mga new FB accounts. Yun naman ang talagang kaya nilang gawin eh. Diba? So, ayun na nga, ulitin ko itong pinagkakalat nila. Okay? Hindi nila pinaiintindi ang issue. Pinagkakalat nila may nawawala daw na 5.5 billion sa DepEd. And this is yung GSIS na remittance. Mali. Wala pang nawawala. Ang sinabi unremitted. Ibig sabihin ng unremitted, nandun pa yung pera nakatenga sa account ng regional offices ng DepEd. Hindi po ibig sabihin ninakaw ito. Dahil kung ninakaw ito, meron po yung paper trail. Hindi ka pwedeng, makikita mo na nag-withdraw yung pera, sinong nag-withdraw, at saan napunta. Yun na, makikita mo. Mga bopors, Diyos ko na. Kalalaking tao, gawa ng intriga, pa-convert nyo na lang sa kipay yung mga titi ninyo, Labrador. Makagago at Nico David. Ano? Diyos mio, ang linaw-linaw, unremitted, ibig sabihin, yung pera nandun pa nakatenga. Maloka ka kung ang nakalagay sa COA report, hindi na rin nila makita yung pera na yun sa account ng DepEd. Hindi naman yun ang nakalagay. Ang bobo-bobo nyo naman. Diyos mio. Ano? Ang totoo, kayo ang pinapalamo ng pera ng taong bayan. Kayong tatlo. At iba pa kayo. Galing pa yan sa MOOE ng Kongreso, yung mga inaano ninyo. Ano? Hindi kayo nalapitan ng mga media officer, ng mga mambabatas para gawin ito? Mamatay na. Ano daw, PRC holder daw yan si Andy na may ano? Ano yung P6 major? Ano yung P6 major? Si Andy daw, P6 major. Diba? Bakit? Diba? Ano yung nakalagay dun? Paano nawawala? P6 major, ano naman ngayon kung may P6 major? Mali yung pagkakaintindi. Kahit naman may P6 major ka, kung mali naman yung paliwanag mo. Diyos mio. Mali nga yung paliwanag. Kaya ito, ulanin, alam nyo, ang mga to, hindi nila kaya ipaliwanag ang totoong issue. Okay? Totoong issue is unremitted. Ang next question is kung unremitted, itong pera ba ito ay wala na sa account ng DepEd? Yun talaga manuloka ka kung wala sa account ng DepEd. Hindi naman ganito nakalagay Nakalagay lang unremitted. May nakalagay ba?
na itong pera nito, itong unlimited account na ito, wala na sa account ng DepEd. Mahirap nga yung ganun. Mahirap nga yung ganun. Then, Rendon Labrador at Nico David at Makagago. Dahil kung mawala ito sa account ng DepEd, may paper trail ito. Dahil hindi ka pwedeng mag-withdraw sa account, okay? Sa account ng DepEd nang walang paper trail. Kabobo. Diba? May problema talaga. May problema. Hindi ko sinasabi na walang problema. May problema talaga. Pero yung problema, mali doon sa sinasabi ninyo. Hindi nawawala yung pera. Diyos mio. Nasaan? Nasaan nakalagay yung nawawala yung pera? Unremitted doesn't mean na nawawala. Pwede na yung pera, unremitted, nandun pa sa account ng DepEd. That is the problem. Ngayon, ang susunod na tanong, logical na tanong, bakit yung pera nandun pa sa account ng DepEd? At makikita mo doon sa COA report, yung iba't ibang dahilan. May reconciliation issues. Naintindihan nyo? Kayo, Denton Labrador, Makagago, sa Nico David, naintindihan nyo yung ibig sabihin ng reconciliation issue. Huwag kasi kayong jakol ng jakol. Kaya nauubos yung utak ninyo, dahil kakajakol ninyo, lumalabas yung bawat parte ng utak ninyo. Lakas-lakas pa ng loob nitong Nico David. Ano sabi niya? Anong sabi nitong Nico David? Pagawa-gawa pa siya ng Nico David, Denton Labrador, Makagago versus DDS Apologies. Ako yung nakalagay. Magsama-sama kayo ngayon. Umakyat kayo ngayon. Sige nga. Pagsama-samahin ninyo yung utak ninyong tatlo at ipaliwanag nyo sa taong bayan kung bakit pag nakalagay ay unremitted, ibig sabihin nawawala. Nawawala lamang yan. Ito, bibigyan ko na kayo ng clue. Nawawala lamang yan kung unremitted tapos hindi na makita yung amount doon sa account ng DepEd. Ganun ba? Napakabobo. Actually, hindi naman sila bobo eh. Mga mercenary vloggers to, kung anong hulog siya ang kanta. Hindi nila maipapaliwanag ang totoong issue sa mga taong bayan. Dahil wala naman silang pakialam na i-elevate ang kaalaman ng taong bayan. Nandito sila, ginagamit sila ng mga politiko, kilala kong mga managers ninyo, mga hindut kayo, ginagamit sila ng mga politiko para gumawa ng issue at umingay, and then that's it. Kita mo, pagkatapos ito, kita mo, puntahan mo yung mga pages nila, pagkatapos ito, hindi nila ipapaliwanag yan. Diba? Tanong ninyo. Isa lamang ang tanong ninyo, paano ang unremitted nawawala? Ang nawawala lamang yan kung nawawala yan sa account ng DepEd mismo. Diba? Sinama pa tong Sian Gasa na may, Diyos mio. Physical education major daw kasi. Okay. PE? I'm pretty sure kahit PE major ka, naiintindihan mo ang issue, no? Sabi nga ni S.O. Emerald, baka padded ang remittances before, kaya ngayon naka-hold ang remittances, pending reconciliation. Exactly, pending reconciliation nga. Pending reconciliation. Okay? Kaya nga hindi ito naging issue sa DepEd budget hearing. Dahil nga ang issue ay reconciliation. Naintindihan? Siyempre, di ba paulit-ulit nating itatatak sa mga utak na ito, baka masalba pa. Okay, baka masalba pa to si Rendon Labrador, Makagago, at Nico David at iba pa. Baka may mga natitira pa silang mga utak na hindi pa nila na-ijakol. Okay? Unremitted doesn't mean nawawala. Ibig sabihin ng unremitted, hindi pa ito na ibibigay sa GSIS. Okay? Pwede yung sabihin kung nawawala, kung yung pera, yung amount na unremitted ay wala doon sa account ng DepEd regional office na yon. Hindi siya buong DepEd, may mga regional offices na unremitted. Okay? Ngayon, kaya nga itong central office ng DepEd ay gumawa na ng paraan na asikasuhin ito. Diba? Nag-release na nga sila ng statement na inaasikaso ito. Actually, inaasikaso naman nila. Diba? Makikita nyo rin yun dun sa COA report. Yung naging response
ng management ng DepEd. Pero hindi ka kasi kayo nagbabasa. Di ba? Kasi bakit nga naman kayo magbabasa? Hindi naman niya kasama sa bayad sa inyo, di ba? Ang magbasa. Oh. Sige nga. Oh. Kita mo, pagkatapos nito, wala na yan. Wala na yan. Move on na yan sa ibang issue. Oh. Ang gagawin ng mga yan, ipe-personal attack ako. Diba? Kasi nga hindi nila maipapaliwanag sa taong bayan ang issue. Diba? Hindi nila papaliwanag. May problema talaga dun sa GSIS. Ang problema is, may mga unremitted. Okay? Pero hindi ibig sabihin na yung unremitted ay nawawala. Punyeta kayo. Para masabi niyong nawawala yung unremitted account, dapat wala na rin yung amount na yan doon sa account ng DepEd. Sabi ni Imelda, how to solve pending reconciliation? Sinosolve na nila ngayon kasi nga iba-iba yung issue ng reconciliation issues. Nandun yan, napaka-komplikado. Basahin niyo yung COA report. Ito namang itong mga to, sina Denton Labrador, Rendon Labrador, Nico David, Makagago. Hindi naman nila binasa yung COA report Dahil hindi naman yung kasama sa bayad sa kanila. Ang bayad lamang sa kanila is, pasabugin nyo itong issue nito. Kunwari, hinahanap, nawawala yung 5.5 billion. Hindi siya nawawala, unremitted. Ibig sabihin, nakatenga pa yung pera doon sa DepEd account. Okay? Maloka ka, ito lang, bibigyan ko na kayo ng pointers, Makagago, Denton Labrador. At, sino pa ba yan? Nico David. Ganito dapat ang paghimay ng issue. Okay? Sabihin, ganito dapat. Okay? Para naman tumaas-taas ang ninyo, ang diskurso. Pwede nyo sabihin nawawala kung may findings na yung unremitted account ay wala na sa account ng DepEd. Ganon ang atake. Putang ina mga, Diyos ko naman, jakol lang kasi kayo ng jakol. Dapat mag-isip din kayo. Diba? Ganon ang atake Rendon, Labrador, Nico David, Makagago at iba pa. Ganito ang atake. Pag sinabi yung nawawala, okay? Pag may sinabi ko yung nawawala ang perang ito, lalo na sa gobyerno, dapat may findings na itong issue nito, halimbawa sa issue nito, GSIS, unremitted. Ngayon, para masabi yung nawawala, dapat yung unremitted account na yun ay wala na rin sa account ng DepEd. Ganun ang pag-iisip. Diba? Nabigyan ko na kayo ng pointers para next time, pag gumawa kayo ng ganitong issue, malinaw yung pagkakalatag. Hindi yung sasabihin nyo lang, nawawala ang 5.5 billion. Nyek, wala namang ganung findings ang COA. Findings nyo lang yan. Bakit nyo findings? Kasi yan lang nakalagay sa script, diba? Diba? May resibo. Hindi ka po pwedeng mag-withdraw ng account sa government nang walang paper trail. Na-gets ninyo? Kaya unremitted, nandun lang yan, nakatenga lang yan dun sa account ng DepEd. Kaya hindi pa ma-remit sa GSIS dahil nakalagay na rin sa COA na paliwanag ng iba't ibang regional office, may mga reconciliation issues. Hindi nawawala. May reconciliation issues. Ngayon, kung wala ka namang pakialam, hindi naman kasama sa bayad ninyo, Rendon Labrador, Nico David at Makagago ang magbasa talaga ng COA report at intindihin, hindi nyo ito mapapaliwanag sa mga followers ninyo. Dahil hindi naman yan ang intention ninyo Ang intention ninyo ay makapagbigay kayo ng mercenary blogging services sa mga gustong manira kay Inday Sara. Totoong may problema. Sinasabi ko sa inyo, totoong may problema. Ang problema is yung unremitted account. Unremitted GSIS premiums. Pero, mali ang portrayal ninyo ng problema. Ang problema, sinasabi ninyo nawawala, hindi nawawala ang pera. Diba? So, sa House of Representatives, yan ang tutukan ninyo kung totoong may bayag kayong tatlo, Rendon Labrador, Nico David at Makagago.
Dahil ang pera dyan sa Kongreso, walang resibo yan. Pwede nilang gastusin yan ng walang resibo at liquidation by certification lamang yan. Yaan ang totoong walang paper trail. Pero ayaw niyong magsalita, kayong tatlo, Rendon Labrador, Nico David, at Makagago tungkol sa issue na ito, dahil nga, na wala kayong bayag na tirahin ang mga totoong ganid sa lipunan. Dahil baka nga rin sila rin kumukuha sa inyo eh. 'Di ba? Diba? O, tanong ni Imelda, dapat tanungin na saan ang sukli ng 2.066 billion ng House of Representatives. Diba? Can you imagine, Rendon Labrador, Nico David, Makagago? Hindi ba kayo concerned? Ha? Na ang MOOE ng Kongreso ay walang liquidation by resibo, liquidation by certification lang? Oh, just for 2023 alone. Alam niyo kung magkano yan in total Senate and Congress? 18 billion, 18 billion. 18 billion in total. MOOE. Liquidation by certification. Hindi kayo mag-iingay. Ibig sabihin ng liquidation by certification, ibibigay yung pera sa congressman, certification lang nila kailangan. Wala itong auditing individually. Oh. Ayaw nyo magsalita dyan dahil maliliit ang mga bayad ninyo. Hindi nyo kayang bumangga ng totoong ganid. Paano pa yung Nico David? Rendon Labrador, Nico David versus Makagago versus ako. Ito na. Saan kayo? Diba? Paano nawawala? Paki-explain sa amin, kayong tatlo. Paano nawawala? Saan nakalagay sa COA report na nawawala? Nakalagay unremitted. Ibig ng unremitted, nakatengo pa yung pera. Kasi maluloka talaga tayo kung unremitted, tapos yung amount wala pa doon sa pera ng DepEd, Regional Office. Kaso nga mahirap nga yung ganun. Kasi hindi ka pwede mag-withdraw ng pera sa account ng isang government agency nang walang paper trail. Makikita yun. Makikita yung withdrawal sa bangko. Ang bobo ninyo. Hindi ba? Ang bobo ninyo. Nakakahiya. Nakakahiya sa mga babae ninyo, Diyos ko, day. Diyos ko. Nakakahiya sa mga babae ninyo, Rendon, Nico, David, at Makagago. Tsumutsupa sila ng titi ng isang bobo. Yun na nakakaloka. Kaya ako doon sa mga babae ninyo, naku, wag kayo tsutsupa ng titi ng bobo. Wag. Di ba? Tsutsupa kayo ng titi ng matalino. Ganun yon. Alam nyo na. Di ba? Oh my God, may pumatong din pala. Gano'n lang yun. Diba? Ipaliwanag nyo sa amin. Ipaliwanag ninyo sa mga followers ninyo kung paano nawawala. Diba? Binigyan ko na kayo ng pointers, ha? Ganito mag-explain na nawawala ang pera, ha? Dito sa issue nito, ganito dapat ang pagkakalatag ng issue. Para naman magkasustansya yung utak ninyo, no? Ganito ang paglalatag ng issue, ha? Okay, may unremitted na GSIS premium. Hindi ito natanggap ng GSIS, kaya nga siya unremitted. Ngayon, ang sunod na banat, pagtingin sa account ng DepEd, itong amount na ito ay wala na rin sa kanilang bank account. Yun ang tunay na nawawala. Ganon ang pagkakalatag ng issue, ganon. Hindi yung, may unremitted na ganitong amount nawawala. Boba. Hindi ganon. Alam nyo na. Binigyan ko na kayo ng pointers. Ay baka i-jackal nyo na lang din at hindi na kayo mag-isip. Diba? Yun eh. So yun lang yun. Diba? Naintindihan nyo na. Tapos pe-personalin nyo ako. Siguraduhin nyo wala akong makikita, ha? Pag ako na personal sa inyo, pag na-back
back to you kayo na personal. At siguraduhin nyo yung mga nag-aano sa inyong politiko ay baback upan kayo. Diba? Ganun ang paglalatag ng issue ha, Rendon, Makagago, at Nico David. Ganun ang pagkakalatag. Okay? Pag sinabi yung nawawala, ibig sabihin, wala na rin dun sa account ng DepEd yung pera. Ganun dapat. Hindi yung para kayong mga ano ba to? Daig nyo pa, Diyos ko daig nyo pa mga bakla na gumawa ng issue. Ganon. Diba? Sino ba tong gustong umakyat? Si Hanin. Diba? Ganon ang pagkakalatag. Okay? Pag ganon ang pagkakalatag, ha? Ulitin ko, pag sinabi niyong nawawala ang pera, dapat, ang ebidensya ninyo is, wala na ito sa account ng DepEd. Ganon. Hindi yung unremitted nawawala. Boba. Unremitted, ibig sabihin, hindi pa naibibigay sa GSIS. Hindi ibig sabihin nawawala. Okay, nawawala lang siya kung wala na rin siya sa account ng DepEd. Pero may nakalagay ba sa COA report na wala na rin to sa account ng DepEd? Mahirap na yan. Kasi may paper trail. Pag sinabing nawawala, makikita ko sino nag-withdraw. Di ba? Alam nyo na. Di ba? So, yun lamang po, no? Kaya itong tatlong ito at iba pa, ikaw, Rendon, Nico David at Makagago, so susunod na magpapagamit kayo sa politiko, sabihin nyo sa manager ninyo, pag-aralan muna yung issue, hindi tanggap ng pera. Diba? Pag-aralan nyo muna yung issue para hindi kayo nasusupalpal at nalalaman na yung utak ninyo nauubos lang sa kadyajakol ninyo. Okay na. Babo.